Magandang araw po sa inyo lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at may magagandang mensahe sa buhay. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Oh, Densyo! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Tsaka bakit ang daming dugo ng damit mo? Hinahabol ako ng mga pulis na Ben. Ako ang tinutuloy ng suspect sa pagkamatay ni Chong Mario. Maniwala ka sa akin, Glenda. Hindi ko magagawang patayin siya. Aalis na muna ako. Ano? Pangako babalik ako. Mag-iingat ka, Densyo! Saan ka naman pupunta ngayon? Hindi ko alam. Pero gagawa ko ng paraan para managot ang tunay na pumasalang kay Chong. Hindi ako papayag na magdusa sa loob ng kulungan habang ang tunay na sarili ay nakalalaya. Sige na, mag-iingat kayo rito ha. Mahal na mahal ko kayo ni Butchoy. Mahigpit na niyakap ni Densyo ang asawa at hinalikan ito sa noo. Bit-bit ang ilang mga gamit, dumaan ito sa bintana at kumaripas ng takbo upang takasan ng mga taong humahabol sa kanya. Ilang sandali kumatok ang mga pulis. Kagaya ng inaasahan ni Glenda, hinanap ng mga ito ang kanyang asawa. Magandang hapon po, mga sir. Ano po ang kailangan ninyo? Ilabas mong walang yamong asawa, Glenda. Pinatay niya si tatay at dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Ano? Hindi yan magagawa ng asawa ko, Ben. Kilala mo si Densyo. Mula pa naman noon. Sa lubang kulungan na lalaking yun eh. Ilabas mo siya dahil nakita namin siyang papunta rito. Wala siya rito. Hindi pa siya umuwi mula kanina. Hoy! Kahit nahalugugin niyo man ang bahay. Kensho! Lumabas ka riyan! Ben! Huwag ka na magtago pa! Wala nga siya rito, Ben. Umiiyak na pinagmamasdan na lamang ni Glenda ang pinsana habang hinahalughog nito ang buong bahay. Naguguluhan man, ngunit naniniwala siya sa sinabi ng kanyang asawa na hindi nito magagawa ang krimen na binibintang ni Ben. Sinipa pa ng lalaki ang silya na nakaharang sa harapan nito dahil hindi nito nakita sa bahay si Densyo. Sa oras na umuwi ang asawa mo, Glenda, ipagbigay alam mo sa amin kung ayaw mong madamay. Pero, matanong ko lang, may nakakita bang siya talaga ang pumatay kay Chong Mario? Baka naman napagkamalan lang si Densyo. Ako mismo ang nakasaksi na ilinilapag niya si tatay sa lupa. Kitang-kita ng mga mata ko habang naghihingalo si tatay at silang dalawa lang ang naroon. Pero wala namang galit si Densyo kay Chong ah. Kahit na nagkasagutan sila nung nakaraang araw tungkol sa renta sa palayan, hindi yun sapat na rason para patayin ng asawa ko si Chong. Kilala ko si Densyo at sinasabi niya sa akin ng lahat. Huwag mo na kasing ipagtanggol yung tarantado mong asawa dahil demonyo siya! Kinausap din ng mga pulis si Glenda, ngunit hindi pa rin siya kumbinsido na magagawa ng kanyang asawa ang krimen. Sapagkat alam ni Glenda na hindi lamang si Densyo ang nakaalitan ng tiyuhin, kundi maging ang iba pang mga magsasaka na nagrerenta sa lupa. Kilala si Mang Mario bilang negosyante sa kanilang baryo. Bukod sa pagpaparenta ng lupang sakahan, ay may malaking tindahan din ito sa palengke at nagpapautang ng pera. Habang lumalakad palayo sina Ben at ang dalawang pulis, taimtim na ipinagdarasal ni Glenda na sana'y nakalayo na si Densyo. Pinahid niya ang mga luha nang matanaw niyang papalapit sa kanilang bahay ang kanilang anak na si Butchoy na kasalukuyang nasa grade 6. Nay, dito po ba nanggaling ang mga pulis? Oo, anak. Hinahanap nila ang tatay mo. Bakit naman po? Pinagbibintangan nila ang tatay mo na siya ang pumatay kay Chong Mario.
Galit na galit nga si Ben nang sumugod dito eh. Pero malakas ang pakiramdam ko na hindi ang tatay mo ang pumatay kay Chong at napagkamalan lang siya. Nasaan na ngayon si tatay, Nay? Hindi ko nga rin alam anak eh. Sana nasa maayos siyang kalagayan ngayon. Alam kong hindi magagawa ng tatay mo ang mabigat na paratang sa kanya. Hindi na napigilan ni Glenda ang mapahagulgol ng iyak habang nakatanaw sa bintana. Sapagkat kilalang mabait at marespeto na tanod sa kanilang lugar si Densyo. Sa tuwing may nag-aaway, siya pa mismo ang kumakausap sa mga taga-baryo upang pagbatiin ang mga ito. Kaya't laking pagtataka ni Glenda kung bakit ang asawang si Densyo ang itinuturong salarin sa pagkamatay ng tiyuhin. Nay, tahan na po kayo. Alam ko, hindi po magagawa ni tatay ang patayin si Lolo. Sana ligtas ang tatay mo, anak. Alam ko nung isang araw nagkasagutan ng tatay mo at si Chong Mario pero napakababaw na dahilan yun para patayin niya si Chong. Nay, tutulong po ako para malinis pong pangalan ni tatay. Hindi po pwede habang buhay po siya hahabulin ng mga polis. Ipaubayan na lang natin sa mga otoridad ang lahat, anak. Balang araw lalabas din ang katotohanan. Ilang araw na hindi umuwi si Densyo sa kanilang bahay. Halo-halo ang opinyon ng mga tao sa baryo tungkol sa pangyayari. May nanghihinayang, meron ding nagalit sa lalaki. Madalas na pinagtitinginan ng mga tao si Glenda sa tuwing lumalabas ito ng bahay. Halos araw-araw na lamang silang pinagchichismisan ng mga tao. Ngunit nanatili siyang tahimik sapagkat alam niya na hindi totoo ang sinasabi ng mga ito. Habang kumakain sina Glenda at Butchoy, lihim na pumasok si Densyo sa kusina. Ganun na lamang ang pagkagulat ng mag-ina nang makita siyang dumating. Naku, Densyo, kumusta ka na? Halika, kumain ka. Butchoy anak, isarado mo ang mga bintana. Glenda, alam kong pinaghahanap pa rin ako ng mga pulis. Pero hindi akong pumatay kay Chong Mario. Nadatnan ko siya naghihingalo sa pilapil dahil naliligo siya sa sarili niyang dugo. Nasambit niya ang pangalan ni Ben. At may gusto sana siyang sabihin sa akin eh. Pero hindi niya yun natuloy dahil bigyan dumating si Ben at mga kaibigan na itong pulis. Glenda, malakas ang kutob kong si Ben ang pumatay sa sarili niyang ama. At ginamit niya ang pagtatalo namin ni Chong Mario para idin ako sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Walang iya siya. Bukas na bukas irereklamo natin siya sa mga pulis. Hindi, huwag muna. Kakalap ako ng ebidensya para mapawalang sala ko. Alam naman nating maraming koneksyon yung pinsan mo eh. At mas lalo lang akong mapapahamak maging kayo ni Butchoy. Hindi kaya dahil sa pera, kaya pinatay niya si Chong Mario. Di ba yun ang madalas nilang pag-awayan mula pa naman noon? Narinig ko noon na gusto niyang kunin ang mana niya kahit buhay pa si Chong Mario. Sige, aalis na ako. Bago pa ako makita ng mga kapitbahay natin. Saan ka ba ngayon namamalagi? Pumayat ka na oh. Sa gubat. Pero huwag ka mag-alala. Ayos lang naman ako eh. Ito, dalhin mo tong kumot para hindi ka lamigin. Tsaka, ito mga dalata oh. Mag-iingat ka, Densyo ah. Miss na kita. Miss na miss ka na namin ni Butchoy. Magkakasama pa rin ulit tayo kapag nahuli ang totoong salarin sa pagkamatay ni Chong. Kapag may kailangan ka, umuwi ka lang rito ha. Huwag na huwag mong pababayaan ang sarili mo. Malamlam ang mga matang umalis ng bahay si Densyo. Hindi na rin napigilan ni Glenda ang umiyak dahil sa labis na awa sa kalagayan ng asawa nito. Simula ng gabing yun ay naging mapagmatsagang mag-ina. Pumunta sila sa burol ni Mang Mario at pinagtitinginan sila ng mga taong naroon. Nung ginagawa mo rito, Glenda, hindi namin kailangan ng simpatya mo. Pamangkin rin naman ako ni Chong Mario At gusto ko siyang makita kahit sa huling sandali. Akala mo ba
Matatakpan ng pakikiramay mo ang kasalanan ng asawa mo? Nandyan si tatay sa loob ng kabaong dahil sa asawa mong mamamatay tao. Malakas ang pakiramdam ko na hindi si Densyo ang pumatay sa kanya. Kung hindi siya, bakit siya nagtatago? Ha? Bakit ayaw niyang harapin ang akusasyon sa kanya? Bahagyang nahawakan ni Glenda ang kabaong at biglang sumagi sa kanyang balintatawa ang dugo ang itsura ni Mang Mario habang sinasambit nito ang pangalan ni Ben ng paulit-ulit. Ilang sandali na wala rin yun sa kanyang paningin. Kiniladkad siya ni Ben palabas ng bahay at muling binulyawan. Ayoko nang makitang muli ang pagmumukha mo rito, Glenda. Dahil naaalala ko lang ang kayupa na ginawa ng asawa mo kay tatay. Hindi masamang tao si Densyo. Balang araw lalabas din ng katotohanan na inosente siya. At hindi siya ang pumatay kay Chong Mario. Sige na! Lumayas na kayo ng anak mo rito! Binabastos niyo lang ang burol ni tatay! Hindi mo na ako kailangang pagtabuyan pa. Dahil kaya kong umalis. Kung meron man nambabastos sa lamay ni Chong, ikaw yun. Kahit papano, itinuring kong pangalawang ama si Chong. Lumayas ka na! Huwag ka na magdrama rito! Dahil hindi naobra ang pagpapaawa mo. Hindi mabubuhay ng simpatsya mo si tatay na pinatay ng asawa mong si Raulo. Alam mo, Ben, nakakapanibago lang. Nung nabubuhay si Chong, madalas kayo nagbabangayan. Ni minsan hindi ka naglaan ng oras para makasama o tulungan man lang si Chong sa pamamalakad ng negosyo niya. Pero ngayong wala na siya, bigla naman ang pagbabago mo na parang isa kang huwarang anak. Ang dami mo pa sinasabi. Umalis na nga kayo ng anak mo. Bago ko pa kayo kalad ka rin palabas ng bakuran. Mga buwisit kayo. Nanlaki ang mga mata ni Glenda nang muli niyang makita ang tiyuhin na nakatayo sa tabi ni Ben. Tila ba'y humihingi ito ng tulong sa kanya at itinuturo nito ang lalaki. Maya-maya'y bigla rin itong nawala sa kanyang paningin. Inalalayan ni Butchoy ang kanyang ina upang makatayo. Umuwi sila ng bahay. Ngunit hindi pa rin nawawala sa isipan ni Glenda ang pagpapakita sa kanya ng namayapang tiyuhin. Totoo nga walang kinalaman si Densyo sa pagkamatay ni Chong. Kundi si Ben ang tunay na may sala. Pero paano ko maipapaliwanag sa mga pulis? Dahil hindi naman sila maniniwala sa kaluluwang nakikita ko. Dahil bukas na naman ng third eye ko. Pagtatawanan lang ako sa korte kapag sinabi ko ang tungkol sa gustong ipahiwatig ni Chong Mario. Nay, alam niyo po ba kahapon? Nakita ko po si Uncle Ben at ang dalawang pulis sa tindahan ni Aling Ellen. Parang masaya pa nga po silang nag-uusap eh. Parang nga pong matagal na silang magkakilala. Kaya nga ang lakas ng loob ni Ben na idiin ang tatay mo sa kaso eh. Dahil kakilala niya ang mga pulis. Di bale, may isang paraan pa para paaminin ang tunay na salarin. Ano po yun, Nay? Ang lagyan ng sisiw ang kabaong ng lolo mo. Kung ang tatay mo nga ang tunay na salarin, bakit hindi nila nilagyan ng sisiw sa ibabaw ng kabaong? Para makonsensya ang totoong pumaslang sa kanya. Di ba close naman kayo ni Michael? Bigyan mo siya ng sisiw at sabihin mong ilagay yun sa ibabaw ng kabaong ng lolo mo para makonsensya ang tunay na salarin at kusang sumuko. Sige po, Nay. Kinaumagahan na. Agad na kinuha ng bata ang dalawang sisiw sa loob ng kulungan ng mga manok at ibinigay yun kay Michael, ang anak ni Ben. Dahil sa inosente ang mga bata at hindi nakikialam sa away ng matatanda, dali-daling inilagay ng bata ang dalawang sisiw sa kabaong ni Mang Mario. Ngunit nang makita yun ni Ben ay naggalit ito at kinuha ang mga sisiw at pinisa sa pamamagitan ng kamay nito. Umiiyak ang anak nitong si Michael habang binubulyawan ng ama. Kaya't sinabi na lamang ng bata na si Butchoy ang nagbigay ng sisiw sa kanya.
Dali-daling sinugod ni Ben ang bahay ni Glenda. Dala ang patay na sisiw. Hoy, Glenda! Asan ang nagmamagaling mong anak? Ha? Kung ano-ano ang tinuturo niya kay Michael. Oh, bakit na naman ba? Oh, ayan ang sisiw. Inutusan niya si Michael na lagyan ng sisiw ang kabaong ni tatay. Bakit? Anong masama ron? Di ba gusto niyong sumuko ng salarin? Kung si Densyo nga ang pumatay kay Chong, di uusigin siya ng kanyang konsensya. Hindi na kayo mahihirapan pa sa paghahanap sa kanya. Oh, bakit parang namumula ka yata? Basta, sa oras na may gawin pa kayong mag-ina sa ikasisira ng lamay ni tatay, humanda kayo sa akin. Mga sisiw lang yan. Bakit parang takot na takot ka naman yata? Kahit ilang sisiw man ang ilagay sa kabaong ni tatay, hindi naman tatablan ng konsensya ang asawa mo dahil napakahayop niya. Tumudumi lang ang mga sisiw na to sa kabaong ni tatay. Namumula sa galit si Ben nang umalis sa bahay ng pinsana. Lumakas ang hinala ni Glenda na ang lalaki nga ang nasa likod ng pagkamatay ni Mang Mario. Ilang sandali lumabas ng kwarto si Butchoy at pasilip-silip pa sa bintana upang siguruhin na nakalayo na ang tiyuhin. Nay, parang may tinatago nga si Uncle Ben. Ha? Paano kaya tayo makakakuha ng ebidensya para mapawalang sala po si tatay? Huwag mo na yung problemahin, anak. Nagawa mo na ang lahat para makatulong. Hayaan mo na lang kaming matatanda ang magresolba ng problemang to. Sa ngayon mag-aral ka ng mabuti. Nakakatamad na nga pong pumasok sa paaralan, Nay. Kasi po, tinutokso nila ako na mamamatay tao raw po si tatay. Naku, hindi totoo yan, anak. Kapag hindi ka pumasok sa eskwela, mas pinapatunayan mo sa kanila na totoo ang sinasabi nila. Ang importante, alam nating dalawa na hindi magagawa ng tatay mo ang ibinibintang sa kanya. Sige na, anak. Maligo ka na at magbihis. 7:00 na oh. Teka. Bakit parang may pasayang likod mo? Ano nangyari dyan, ha? Nag-away po kami ng kaklase ko kahapon. Ano? Sumusobra na po siya eh. Pinagsisigawan niya sa buong klase na wanted daw po si tatay. Tsaka, paglaki ko na po, mamamatay tao rin daw po ako tulad ni tatay. Kaya po, sinuntok ko po siya hanggang sa may tulak niya po ako. Nabunggo po ako sa silya. Halika, anak. Di ba sabi namin ng tatay mo na huwag ka makikipag-away? Mag-aral ka ng mabuti. Huwag mong pansinin ng mga taong nangungutya sa'yo, ha? Opo, Nay. Hindi na po mauulit. Pigilang iyak ni Glenda dahil alam niyang apektado ang anak sa nangyayari. Nang mamatay si Mang Mario, si Ben ang namahala sa lahat ng naiwang negosyo ng ama nito. Hindi na rin dumalaw sa libing ang mag-ina. Ginabi sa pag-uwi si Glenda galing palengke. Napadaan siya sa bahay ni Ben at nagkataon na naroon sa balkonahay ang pinsana at narinig niyang may kausap ito sa telepono. Sige na, bigyan mo lang ako ng 3 araw na palugit. Papadala ko kagad sa iyo yung pera. Hindi pa ako nakakasingil sa renta eh. Bukas pa. Oh, hindi naman kita tatakasan, Jopit. At saka, ako na namamahala ngayon sa lahat ng negosyo ni tatay. Kaya huwag kang mag-alala dahil mababayaran din kita. Bumuntong hininga si Glenda nang marinig yun na. Lumakas ang kanyang pakiramdam nang dahil sa malaking pagkakautang ni Bena ay nagawa nitong patayin ang sariling ama sapagkat lulong ito sa bisyo at sugal.
Napansin niyang napadako ang tingin ng pinsan sa kanyang kinaroroonan, kaya't nagkublisa sa puno. Ilang sandali pumasok din ito ng bahay, kaya't dali-dali siyang naglakad palayo. Bago pa man makapasok ng bahay si Glenda, nagulat siya nang bigla na lamang may humawak sa kanyang kamay. Glenda, ako to. Huwag ka matakot. Densyo, halika. Pumasok ka muna sa bahay. Naku, mag-iingat ka. Dahil hanggang ngayon, pinaghahanap ka pa rin ng mga pulis at ni Ben. Naging malinaw na sa akin ang lahat, Glenda. Napag-alaman ko mula sa isang magsasaka na nag-away sina Chong, Mario at Ben bago ko siya natagpo ang naghihingalo. Humihingi ng malaking halaga ng pera si Ben kay Chong pero hindi siya pinagbigyan nito. Tsaka ginastos ni Ben ang pera na ipinambayad natin sa kanya sa renta sa lupa. At sinabi nito kay Chong na hindi pa tayo nakakapagbayad. Kaya siningil niya uli ako at ang ibang magsasaka noon. Glenda, si Ben talagang utak sa pagkamatay ni Chong, Mario. Kaya lang, marami siyang kilalang tao na nagtatrabaho sa gobyerno at akong gusto niyang managot. Ano na ang plano natin ngayon? Siguradong hindi naman tayo paniniwalaan kapag nagsumbong tayo sa istasyon ng pulis. Dahil wala tayong matibay na ebidensya na makakapagturo kay Ben. Kaya siguro nagpapakita si Chong sa akin dahil may gusto siyang sabihin. Mag-iingat kayo ni Butchoy kay Ben. Pero huwag kang mag-alala. Nakasubaybay naman ako sa inyo Malapit na tayo magkasama. Nandito lang ako dahil namimiss ko kayo ng anak natin. Mahigit 2 buwan na rin tayong hindi nagkita. Umiiyak na niyakap ni Glenda ang asawa bago ito umalis. Kasalukuyang nakatira si Densyo sa kaibigan nitong magsasaka na nakasaksi sa pag-aaway na mag-ama. Naging kasabot din ni Ben ang 2 kaibigan nitong pulis upang madiin siya sa krimen na hindi naman siya may gawa. Pagdating ni Densyo sa bahay ng kaibigan na tinitirhan niya, agad niyang ibinigay kay Mang Doroy ang nakuhang damit ni Ben na nakasampay sa bakod. Amoy pawis pa yun, kaya't malakas ang bisa noon sa gagawin nilang ritual. May kaalaman si Mang Doroy sa kulam at yun ang naisipan nilang paraan upang paaminin si Ben. Inilatag ng matandang lalaki ang damit sa mesa at pinataka ng mainit na langis, nakahango lamang sa apoy. At binudburan niyo ng abo. Ilang sandali umusal ito ng mga kataga at paulit-ulit itong sinasambit ang pangalan ni Ben. Napabalikwas ng bangon ng lalaki nang makaramdam siya ng pag-init ng katawan. Bigla siyang napasigaw nang makita nito ang dugo ang mukha ng kanyang ama habang nakatingin sa kanya. Tay! Patay ka na! Anong ginagawa mo nito? Traitor ka, anak. Wala kang kwenta. Matapos mo kong patayin, lulustahin mo lang ang perang pinaghirapan ko sa walang kwentang bagay. Ha? Hindi! Si Densyo, siya pumatay sa'yo. Hindi ako. Sinungaling ka. Ikaw ang pumatay sa akin. Kasabwat mo pa ang mga kaibigan mo. Hindi. Nagkakamali ka. Umalis ka sa harap ko. Patay ka na. At kahit kailan, hindi ka na mabubuhay. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka umaamin sa kasalanang ginawa mo. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Hindi ako pumatay sa'yo. Hindi. Si Densyo yun. Dahil sa pagkataranta nito, nahulog siya sa kama at bumagsak sa sahig. Wala roon ang kanyang mag-ina dahil nagbakasyon ang mga ito sa bahay ng biyanana. Simula ng gabing yun ay madalas nang binabagabag si Ben. Hindi na rin siya makatulog ng maayos dahil palagi niyang napapanaginipan kung paano nito pinaslang ang kanyang ama. Ang nakaraan. Habang papauwi galing bukid, inabangan ni Ben ang kanyang ama sa daan.
Humingi siya ng pera upang pambayad sa kanyang pinagkakautangan. Ngunit hindi siya binigyan ni Mang Mario ng pera. Nagalit din ang matanda sapagkat napag-alaman din ito na nakapagbayad na kay Ben ang mga magsasaka sa upa sa lupa. Ngunit hindi nito ibinigay ang pera dahil inustay niya nito. Uminit ang sagutan sa pagitan nilang mag-ama. Dahil lulong sa pinagbabawal na gamot si Ben, tinaga nito si Mang Mario sa leeg hanggang sa maghingalo ang matanda. Tumakbo siya palayo sa takot na may makakita sa kanya. Nagkataon na napadaan si Densyo at tarantang tinulungan ng tiyuhin. Ngunit agad na lumabas sa pinagtataguan si Ben at nagsisisigaw na si Densyo pumatay sa kanyang ama. Tinawagan din ito ang mga kaibigang pulis at agad na nagresponde upang hulihin ang inosenteng si Densyo. Samantala, nabulabog ang mga kapitbahay ni Ben dahil sa ingay nito. Nagsisisigaw ito sa loob ng kanilang bahay na animoy takot na takot. Ilang sandali lumabas ito ng bahay at nagtatatakbo patungong kasukalan. Nay! Nay, si Uncle Ben yun ah! Ha? Tingnan niyo po siya oh. Parang nagwawala. Ay, oo nga no. Dito ka lang anak. Pupuntahan ko siya. Isasama po ako sa inyo, Nay. Baka po saktan niya po kayo eh. Para po kasi siyang wala na sa sarili niya. Patawarin niyo ako, Tay. Nagawa ko lang yun kasi kailangan ko ng pera eh. Hindi ko sinasadyang patayin ka, Tay. Patawarin niyo ako. Patawarin mo ako, Tay. Narinig niyo po yun? Para po may kausap siya. Tay. Pero Hindi ko sinasadya. wala naman po akong nakikitang tao. Oo nga. Sa akin, Tay. Parang may kinatatakutan siya. Sandali. Pupuntahan ko siya. Palinga-linga pa si Ben nang marinig ang mga yabag na papalapit sa kanya. Kumaripas pa ito ng takbo sa takot na lumapit ang nakikita niya dahil sa halusinasyon. Tay, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Pinagsisisihan ko na lahat. Huwag ka lang magpapakita sa akin. Huwag ka magpapakita sa Ben, akin. anong pinagsasabi mo? Ako to, si Glenda. Glenda? Oo. Glenda, tulungan mo ako. Pakiusap. Sabi mo kay tatay, huwag na siya magpakita sa akin, ha? Parang sasabog na yung utak ko dahil hindi ako makatulog na maayos, eh. Madalas niya akong dinadalaw. Alam kong kahit paano nakikinig yun sa'yo nung nabubuhay pa siya, di ba? Bakit takot na takot ka sa kanya? Kasi gusto niya akong kunin. Isasama daw niya ako sa hukay eh. Katulad ng ginawa ko sa kanya. Ha? Ibig sabihin, ikaw ang totoong pumatay kay Chong at hindi si Densyo. Andiyan na siya. Ayan na siya, Glenda. Ano kayo tago mo ako sa kanya? Galit na galit siya sa akin, oh. Ben! Saan ka pupunta? Itago niya ako. Bumalik ka rito, Ben! Marami ng taong naroon na dahil nagwawala na si Ben at nagsisisigaw dahil sa takot. Nalaman ng mga taga-baryo na ang lalaki ang tunay na pumatay sa kanyang ama. Ngunit bago pa man siya mahuli ng mga kagawad na naroon, kumaripas ito ng takbo patungo sa gubat dahil ayaw rin itong makulong. Nay, bakit po nagkaganon si Uncle Ben? Parang nababaliw na po siya eh. Totoo ngang siyang pumatay kay Lolo Mario at hindi si tatay. Inuusig na siya ng konsensya niya. At epekto na rin yun ng paghitit niya ng pinagbabawal na gamot. Ang importante sa ngayon, malinis na ang pangalan ng tatay mo at makakasama na rin natin siyang muli. Napakasalbahe po ni Uncle Ben. Bakit ipaako niya kay tatay ang kasalanan na siya naman po ang may gawa? Dahil makasarili siya at mukhang pera. Paano po yun, Nay? Nakatakas po siya? Huwag kang mag-alala, anak. Natakasan man niya sa ngayon ng mga otoridad, pero hindi niya matatakasan ng kanyang konsensya. Napadpad si Ben sa loob ng gubat hanggang sa may nakita siyang kubo
Kaya't pumasok siya roon upang humingi ng makakain. Ngunit bumungad sa kanyang paningin sina Densyo at Mang Doroy. Densyo! Buhay ka! Buhay ka! O bakit? Parang nakakita ka yata ng multo. Akala mo nilapanak ng mabangis na hayop dito sa gubat? Kamusta ka, Ben? Masaya ka ba sa buhay mo? Ha? Tulungan mo ako, Densyo. Nauuhaw ako. Tsaka nagugutom. Ako, walang pagkain dito. Akala ko mo marami kang pera na kaya mo nang bilhin ang lahat. Maging ang kalayaan mo. Pinapahanap mo nga ako sa mga bayarin mong mga kaibigan, di ba? Densyo, patawarin mo ko. Pinagsisiyang mo pagpaslang kay tatay at ang pagdamay sa iyo. Ben, hindi may babalik ng paghingi mo ng tawad. Ang panahon na nagdusa ako rito sa loob ng gubat. Ang pag-uusig ng mga tao sa pamilya ko. Sa kasalanan na hindi naman ako may gawa. Sinira mo pagkatao ko, Ben. At kailangan mong pagdusahan ng lahat ng kasalanan mo sa loob ng kulungan. Pakiusap, Densyo. Ayoko makulong. Ayoko makulong. Babayaran kita. O di kaya ibibigay ko sa yung lupa na sinasaka mo. Sige na. Hindi mo mababayaran ang dignidad ko, Ben. Hindi ako kagaya mo na mukhang pera. Aray! Ano ba? Ano pa ba ang gusto mo? Ha? Mataas ang pride mo eh. Isa ka lang namang hamak na magsasaka. Ibibigay ko na nga sa iyo lupa. Ayaw mo ba? May tarantado ka pala eh. Ha? Hindi ganun kadali para patawarin kita. Sinira mo ang buhay ko. Lalo na ang pamilya ko. Tapos gusto mo patawarin kita ng ganun kadali? Isa kang hangal. At wala kang kwentang tao. Alam kong tuso ka. At hindi ka tutupad sa usapan. Marahil isa akong mangmang sa pananaw mo. Pero hindi ako ganun katanga para magpauto sa'yo. Sinuntok ni Densyo ang lalaki kaya't natumba ito sa lupa. Tatakas pa sana ito, ngunit agad siyang hinabol ni Densyo at kinaladkad pabalik sa kubo. Bitiwan mo ako! Buisit ka! Tatakas ka pa, ha? Harapin mo ang kasalanan mo. Dahil kung hindi, mas malala pa ang kahihinatan mo. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Ha? Densyo, marami akong pera. Kaya kahit ipakulong mo man ako, makakalaya pa rin ako. Baka nakakalimutan mo, marami akong kaibigang pulis. Ha? Sigurado bang matutulungan kanila? Lalo na't nalaman na ng mga tao na ikaw ang pumatay sa sarili mong ama. Hindi habang buhay pagtatakpan ka ng kinikilala mong mga kaibigan. Lalo na kung wala ka ng silbi sa kanila. Muling sinapak ni Densyo ang lalaki. Ngunit nagkaroon ito ng pagkakataon na makatakbo palayo. Bahagya pa itong huminto sa pagtakbo habang binubuliwan nito si Densyo at muling lumayo. Kinabukasan, bago bumalik ng bahay si Densyo, ay nagpasalamat siya sa tulong ni Mang Doroy. Ngunit hindi hininto ng matandang lalaki ang isinasagawa nitong ritual hanggat hindi nalalagutan ng hininga si Ben. Sapagkat may nagawa rin itong atraso sa matandang magsasaka nang minsang bugbugin ito ni Ben nang hindi ito makapagbayad ng upa sa lupa sa tamang araw. Maluhaluhang pumasok ng bahay si Densyo nang hindi nagkukubli sa mga tao. Ganun na lamang ang saya ni Glenda at Butchoy sapagkat mabubuo na rin ang kanilang pamilya. Mabutit nakauwi ka na, Densyo. Sinagot din ang panalangin ko na balang araw makakasama ka ulit namin ni Butchoy. Alam na ng mga taga-baryo na si Ben ang tunay na salarin at pinaghahanap na siya ni Kapitan at ng mga pulis. Alam ko. Pero mas lalo pa niyang pinapahirapan ang kanyang sarili sa kanyang pagtakas. Pumasok siya sa gubat. Wala bang mababangis na hayop doon? Meron. Pero sa pinuntahan ko, tanging mga baboy ramo lamang ang naroon. Pero may malalaking ahas sa ibang parte ng gubat. Baka mababangis na hayop na ang magsisintensya sa kanya sa ginawa niyang pagtakas. Batid ni Densyo na patuloy na pinapahirapan ni Mang Doroy si Ben. Habang lumilipas ang araw, palala ng palala ang kalagayan nito.
Tinubuan ng malalapad na sugat sa buong katawan si Bena at nilalabasan ng masangsang na likido. Maging ang kanyang mga paa na mamaga dahil sa agat ng mga bubuyog. Gusto ko nang mamatay. Kung ito lang din naman ang sasapitin ko. Sino nandyan? Densyo? Ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Ben nang makita si Mang Doroy. Malapad itong nakangisi habang nakamasid sa kanya. Dala-dala pa nito ang damit ni Ben habang ang isang kamay nito ay may hawak na lighter. Sinindihan nito ang damit. Kasabay nun ay ang malakas na palahaw ng lalaki na animoy tinutubok ng apoy ang buo nitong katawan. Sino ka? Sino ka? Ano nangyayari? Bakit parang nasusunog ang buong katawan ko? Bakit pinahihirapan niyo ako ng ganito? Tama na! Tama na! Tulong! Tulong! Kahit na anong sigaw ni Ben ay hindi man lamang naawa ang matandang lalaki. Nilapitan pa siya nito at tinadyakan sa muka, katulad ng ginawa nito noon kay Mang Doroy. Gumagapang sa lupa si Bena habang nagmamakawang lumapit sa matanda. Ngunit muli siya nitong tinadyakan hanggang sa matuklap ang laman nito sa mukha. Ilang sandali nangisay si Bena at pasinok-sinok na nawala ng buhay. Ilang buwan ang lumipas, ngunit walang balita si Densyo kay Bena. Muli siyang bumalik sa kubo ni Mang Doroy upang makibalita. Sinabi ng matanda na natagpuan niya itong patay sa talahiban. Hindi nga siya nakulong. Pero nilapa naman siya ng mga hayop. Pero nasa ng bangkay niya? Inilibing ni Mang Doroy Ha? dahil nagkalasulgasog na ang katawan nito. Pero paano naman siya nakakasiguro na si Ben na nga yun? Dahil sa kwintas na suit ito na nakasabit pa sa mismong leeg ni Ben. Napapailing na lamang si Glenda dahil hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang pinsana. Lingid sa kaalaman nito na hindi pangkaraniwang hayop ang pumatay kay Bena, kundi sa pamamagitan ng kulam na kagagawa ng isang magsasaka na si Mang Doroy na minsan na nitong pinagmalupitan. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shoutout po tayo kina Merly Senyoron at kay Estrelita Senyoron. Kumusta po kayo? Shoutout kina Bob Dylan Dingkong, Marcos Balingas at kay Romela Terrano. Hi kay Marlon Grape ng Imos, Cavite. Shoutout sa Ibardone family at Pomplona family. Shoutout sa Pabia family at Esponila family. Shoutout sa Sukgang family at Suyod family from New Buswang, Kalibo, Aklan. Hi kay Bella DMT from Kuwait. Kumusta na rin po sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Kuwait? Mabuhay po kayong lahat. Shoutout sa lahat ng solid income natin sa Ceiling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, lalo na kay Girly Satur. Shoutout kay na Joel Oros, Maria Oros at Maxim Tehan from Sydney, Australia. Hi kay Charito Sulayaw from Makabebe, Cherry. Shoutout sa Cosme family at kay Trisha Cosme from Mindoro, Occidental. Hi kay Jenny M. Ski. Hi kay Carlin Zausa from Lemery, Batangas. Hi kay Gina Andrake Peñas. Shoutout to Lokman Yalin from Turkey. Greetings coming from Lovely Lopez. Alright, kung nagustuhan niyo po ang aming kwento ngayon, sana po ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Kasalanan ng asawa mo?
Nandyan si tatay sa loob ng kabahong. Kabahong? Alam mo, Ben, nakakapanabag. Alam mo, Ben, Ano ba? Bago po ka dito! Ha? Noy, dahil biglang dumating si Nabel at mga kasama nitong kaibig. Pero hindi niya yun natuloy Pero hindi niya yun natuloy dahil biglang, kaya sinigil niya ulit ako at saka yung iba pang, kaya sinigil niya ulit ako at ibang magsasaka ron. Ano?